kwentuhan ng aking mga naging karanasan ngayong araw na to sa dialysis habang ako ay nasa session, no? Malamang kayo din ay nakakaranas ng ganitong mga pagkakataon, no? Unang pasok ko ay unang upo ko doon sa dialysis is syempre binibipi tayo. At ang BP ko is 140/100. So, hindi pa ako uminom ng gamot noon. Nagpakuha ako, nagpahatak ako ng tubig na 2,500. Kasi ang iniisip ko, since Saturday pa yung last kong session, and today is Tuesday, so almost 3 days na yung lumipas na hindi ako na dialysis, no? 30 minutes bago matapos yung aking session, bigla akong nakaramdam ng yung pananakit dito. Hindi ko alam kung para siyang nagka-cramp siguro yung tiyan ko. So, first time ko maranasan yun. And then, yung naglabo na yung paningin ko, lumabo na. Siyempre, sa takot ko na baka mawalan ako ng malay. Wala pa man din akong kasama doon sa dialysis. Bantay, walang bantay. Tinawag ko kaagad yung nurse. At pinahinto ko yung machine. So, 30 minutes before matapos sana yung session is pinahinto ko na kaagad. And then, nung binipi ako is nasa about, alam nyo ba kung ano naging BP ko? Ano na lang yung 110/70. So, bago ko ituloy yung kwento ko, mag-subscribe na kayo dyan at i-like nyo yung aking video, ha. Subscribe kayo dyan. Kung hindi na ko, baka mapunta sa inyo tong aking sakit. Kaya mag-subscribe na kayo dyan at i-like nyo na yan. Okay? Biruin nyo, biglang baba ng aking BP, diba? So, another thing na naranasan ko nun is medyo nabibingi na yung aking pandinig. Yun. Yung mga bagay na yun na nabibingi ako, tas nalalabo yung paningin ko, at saka medyo mabilis na rin ang pintig. O parang nararamdaman ko yung pintig na rin ng heart rate ko. Heartbeat pala. Halos maramdaman ko yung heartbeat ko medyo lumalakas. At pinagpawisan ako ng malamig. Ayun, kaya yan ang mga sintomas na medyo bumaba nga yung BP ko. Kaya naman, bigla-bigla kong pinatanggal yung aking yung machine, pina-stop. And so, naka 2,300 lang ako ng hatak sa tubig. And then, so 30 minutes yun na before matapos sana. So, instead of 4 hours, 3 hours and a half lang yung aking naging session. So, siguro, yung nangyaring ito is because kumain naman ako before ako mag-dialysis, no? Pero during dialysis, kasi sanay naman akong kumakain ako ng kanin, ng mga heavy meals, yan. Nagkataon hindi ako bumili. Tinamad kasi akong bumili. Nung time na yun ng heavy meal, ng kanin, tsaka chicken. And dati din naman, bumibili ako ng cucumber na lemonade, yan, or cocoa na milk tea. Yan ang dati kong binibili. But this time is medyo tinamad ako, so hindi ako bumili. Ang dala-dala ko lang is yellow, yun lang yung pinapak ko, yellow and mani, yung nilagang mani. So siguro yun yung naging cause kung bakit bumaba yung BP ko. Ang mga nagiging dahilan din siguro nito is number 1, nagkakaroon nga tayo ng blood loss, no? Kumbaga nababawasan yung ating dugo during dialysis dahil diba inilalabas natin yung mga dugo tapos papasok na lang uli. Hindi naman lahat ng nilabas natin is mapapasok lahat dahil may matitira dun sa tubo diba may matitira dun sa tubo. Then second thing kung bakit tayo nagkakaroon ng low blood is dahil siguro sa mga medicines na tinatake natin pag uminom tayo ng mga maintenance.
Third, kung puyat tayo o na-stress tayo, yun din yung nagkakos ng ating low blood, no? And kailangan natin i-consider dahil sa tagal natin sa dialysis, naapektuhan yung ating puso. So, nagkakaroon tayo ng sakit sa puso. And from that, bumababa din talaga yung ating BP. So, yun yung mga naging karanasan ko ngayon, today, sa dialysis. Kaya bigla akong napa-stop sa aking session. Pero so far, pagka uwi ko naman, nagpahinga lang ako, then bumili na ako ng pagkain, kumain na ako. So ngayon, na uli ako sa inyo. Nakaharap na uli ako sa inyo upang makapagbigay ng information sa aking mga kapwa dialysis patients. Yun nga, kailangan talaga natin kumain sa ating dialysis kasi minsan either bumaba ang BP or bumaba yung ating sugar. So, kailangan medyo may lakas tayo, no? Nawawala kasi yung parang tinatanggal lahat ng mga laman-laman natin during dialysis. Okay ba? O sige, mga kasama ko good luck sa ating lahat at sana'y tumagal pa tayo sa ating pagdadialysis. Or matanggal tayo sa dialysis ng buhay at malusog. Okay? Bye!